Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Myla dito sa ating dula. Love and Memories. Inihatid ako ni Mario nang minsang gabihin ako sa aking pag-uwi. Nag-alala ang mga magulang ko. Suunduin sana ako pero nakita kong umuwi na may kasama. Tinanong ako ni Inay kung sino yon at sinabi ko na kaklase ko. Sinabi kay Itay at hindi naman nagalit ang Itay dahil may nagmamalasakit sa akin para makauwi. At nang matapos ang graduation namin sa high school, nalungkot ako dahil hindi ko na makakasama ang dating mga kaibigan namin ni Cecil. At minsan, hindi ko sinamahan si Cecil sa mall, pero may lumapit sa aking lalaki at... Ay, ang daming paninda na mabibili dito. Dahil nalalapit na ang Pasko, pero hindi ako magiging masaya siguro. Dahil wala namang nagmamahal sa akin. Yung nag-iisang naliligaw, lumayo at nasa Maynila, doon na mag-aaral pala sa kolehiyo. Ang mabuti pa, maglilibot ako dito sa mall. Baka may makita akong mabibili para sumaya naman ang aking puso. Teka, yung lalaking yun, parang ang bigat ng problema. Siguro iniwan ng nobya niya o kaya may asawa na. Di ko napapansin. Hindi ko naman kilala yun eh. Miss, sandali lang. Ha? Kahit sandali lang, miss. Sige na, pag-iusap. Sige po kuya. Parang kailangan nyo ng tulong Baka sakali makatulong ako sa inyo. Ano ba yun? Gusto ko lang may makausap para gumana ang nararamdaman ko na puno ng hinanakit. Pwedeng maupo na tayo dito sandali. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Myla. Nagwi-window shopping dito dahil naboboring ako sa bahay eh. Ang pungoy ng mga mata niya. Mukhang mabait at gwapo. Parang kinilig ang puso ko. Ngayon ko lang nadama ito Ano kayang ibig sabihin nito? Bakit ako kinakabahan ng ganito? Bakit? Sana hindi ito ang una at huli nating pag-uusap. Dahil ikaw lang pumuntin sa akin. Maraming salamat sa iyo At gusto kong magkwento sa iyo kung hindi kita maistorbo. Puntahan mo. Hindi naman. Sige, makikinig ako sa iyo kuya. Pero kung ano man ang problema mo, baka hindi ko malutas dahil high school lang ang natapos ko. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Bakit ang tagal mong umuwi, Myla? Saan ka ba pumunta? O sinamahan mo na naman si Cecil? Opo, Inay. Pumunta kami ng mall at naglibot-libot kami. Pero may nakita kaming dating kaklase namin nung elementarya at nagkwentuhan kami. Ang gusto nga niya hanggang hapon. Pero alam ko naman na hinihintay niyo ako. Ay, oo, Myla, anak. Sa bagay, kung nabasyal kayo ni Cecil, ay walang problema. Dahil bakasyon pa naman. Kaya samantalahin ninyo dahil pag mag-aaral na kayo sa kolehiyo, ay talagang hindi na maharap ang mamasyal. Tama po kayo, Inay. Sana payagan ninyo ako na mamasyal habang bakasyon namin. Pwede ba, Inay? Ay, basta kasama mo si Cecil na kaibigan mo, ay payagan kita.
huwag ka lang sumama sa hindi mo kilala. Baka mapahamak ka pa. Huwag kayo mag-alala, inay. Mag-iingat po ako. Dahil delikado ngayon ang panahon eh. Maraming manloloko, lalo na sa mga dalaga. Tama ka dyan, anak. Kaya kung may nakipagkilala sa'yo, ay huwag kang basta magtitiwala. Baka mahulog ka pa sa may asawa o kaya yung lalaking nagbibilang ng nobya. Nay, pangako po. Gusto ko munang matupad ang pangarap ko na makatapos sa aking pag-aaral sa kolehiyo at gusto kong magkaroon ng matatag na trabaho at para makatulong din ako sa inyo. Ano ba to? Hindi pa ako dalawin ng antok. Parang sumasagi sa isipan kong mga sinabi ni Arthur. Kawawa naman siya dahil hindi na raw pinapansin ng kanyang nobya. Mas mahal pa raw niya ang trabaho kaysa kay Arthur. Swerte ng babae yun ha. Gusto ng pakasalan. Pero umayaw pa siya. Kung iiwanan, saka naman nahahabol-habol. Sayang, may nobya na palang Arthur na yun. Pero, paano kung nawalang pagmamahal ng nobya niya? Di may pag-asa pa ako. O Arthur, ayaw kitang isipin. Gusto ko munang makatapos ng aking pag-aaral para makatulong ako sa aking mga magulang. Huwag ka munang sumagi sa aking isipan, Arthur. Huwag muna. Jen, bakit may dala kang bag? Saan ka ba pupunta? Bakit hindi mo sinabi na may pupuntahan ka? Bakit ko pa sasabihin sa'yo? Hindi ka naman pwedeng sumama. Dahil may seminar ang mga guro. Kaya pwede ba? Huwag mo akong istorbuhin. Kailangan kong maging maaga para hindi ako maiwanan ng bus. Ano? Talaga bang wala na akong silbi sa'yo? Kahit may pupuntahan ka, hindi mo naman sinasabi, hindi ka nagpapaalam sa akin. Pwede ba? Huwag ka nang makipagtalo sa akin. Huwag mong bisitin ang lakad ko. Dahil importante ito kaysa sa'yo. Ano? Jen, wala ka na bang pagmamahal sa akin? Sabihin mo nga sa akin na totoo. Para alam ko kung saan ako lulugar. Ikaw kasi, sinabi ko na sa'yo na huwag mo akong istorbuhin. Pero ipinipilit mo ang gusto mo. Kaya ikaw nang bahala kung ano ang iisipin mo. Basta huwag mo na akong kausapin. Maliwanag? Sige, bahala ka. Pero huwag mo akong sisisihin kung makahanap ako ng iba. Dahil hindi pa na akong importante sa'yo. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsan... Cecil, may ipapakiusap sana ako sa'yo. Sana huwag mong sabihin kay inay ha, para hindi sila magalit sa akin. Kasi may tinutulungan lang ako. Ha? Sino yun? Pwede bang malaman? Baka hindi mo masyadong kilala. Baka pag-isipan ka pa ng masama. Hindi naman. Isa siyang tituladong tao. At alam ko na hindi siya manloloko dahil siya ang niloko ng nobya niya. Ano? At ikaw ang ginagamit niya na panagbutas? Ganun ba? Hindi. Kundi, pinagsabihan lang niya ako ng kanyang problema para gumaan ang sakit ng dibdib na nararamdaman. Hoy, friend. Baka naman, sa paglalapit ninyo,
ay mabaling sa iyo ang kanyang pagtingin. Yan ang sinasabi ko, baka masaktan ka kung balikan niya ang nobya niya. Hindi pa naman sigurado na break na sila. Basta ang usapan daw nila ay busy ang nobya niya sa mga seminar. Basta friend, huwag kang mai-inlove sa kanya dahil may una siyang minahal. Ang importante ay mapag-ukulan mo ng panahon ang iyong pag-aaral at hindi ang pagtulong mo sa lalaking yon na ginagamit ka lang para hindi niya maramdaman ang kanyang kalungkutan. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Aba, may kumakatok. Sino kaya ito? Sandali lang. Nariyan na. Ha? Mario? Ikaw pala. Kailan ka pa dumating? Kagabi lang. Gusto ko sanang makausap si Myla. Pwede mo ba akong tulungan? Oo naman, Mario. Alam mo, pareho kami ng kurso at oras ng pagpasok sa klase. At may bakante kaming oras. Kaya pwede mo siyang makausap bukas. Sige, gusto kong sorpresahin eh. Kaya huwag mo munang sabihin na nandito ako Basta bukas, kung saan ko siya makita, ay gumawa ka ng paraan para iwanan mo siya. O sige, para naman makapag-usap kayo. Alam ko na namiss mo siya, di ba? Hindi ka raw nagpaalam sa kanya, ha? Hindi bale, papaliwanag ko na lang sa kanya bukas pag nagkita kami. Naku, sigurado na marami kayong pagkukwentuhan. Kaya kayo na lang ang mag-usap na dalawa para walang istorbo sa inyo. Salamat, Cecil. Talagang isa kang tunay na kaibigan ni Myla. Sana huwag mo siyang pabayaan dahil wala ako dito na magtatanggol sa kanya. At pagbutihin ninyong dalawang inyong pag-aaral para makatapos kayo. Arthur, kumusta na ang relasyon yung dalawa ng nobya mo? Nagkausap na ba kayo ng masinsinan para magkaintindihan kayo? Parang wala ng pag-asa niya. Bumalik pa yung pagmamahal niya sa akin Dahil baliwala na ako sa kanya. Hindi tawag. Hindi niya magawa. Ibig sabihin, wala nang pakialamanan. Pero tanggap mo na ba na hiwalayan ka niya? Hindi mo na ba siya susuyuin para magkabalikan kayo? Huwag na. Bakit hindi ko pa pag-aaksaya ng panahon? May isang babae na sarili lang niyang mahal niya. Wala siyang pakialam sa akin Pero masaktan ako yung mga sinabi niya. Ano ngayon ang plano mo? Dapat ipakita mo sa kanya na kaya mo siyang palitan kahit ilang nobya. Kaya nga tulungan mo ako, Myla. Pwede bang magpanggap ka na ikaw ang ipinalit ko sa kanya? Magpakita lang tayo sa kanya kung ano kaya mararamdaman niya kung napalitan ko na siya. Sige. Kaya lang, baka sabunutan niya ako kung makita niyang magkasama tayo. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Hindi ko siya hahayaan na saktan ka. Ako bahala sa kanya. Pwede ba kitang imbitahan doon sa dati naming kinakainan? Para makita niya na may kapalit na siya. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you.
naman si Cecil. Iniwanan niya ako dito sa bench para bumili ng pagkain doon sa kantina. Hindi na niya ako sinama. Daya nun. Hi, Myla. Ano? Kilala mo pa ba ako? Ha? Oo naman, Mario. Ikaw ang daya mo. Umalis ka na hindi nagpaalam sa akin. Biglaan kasi ang pag-alis namin at gabi pa. Pero talagang pinilit ko na makauwi para magkausap tayo. Sana hindi ka na magtatampo sa akin. Hindi na. Wala ka namang kasalanan. At saka sinabi mo sa akin ang dahilan. Kaya wala nang problema. Naiintindihan kita ngayon. Salamat, Myla. At may sorpresa ako sa'yo. Gaya ng pangako ko. Ito na yung cellphone para makapagtawagan tayo. Pwede ba? Oo naman. Wow! Maraming salamat sa iyo. Magagamit ko na rin itong cellphone sa pag-aaral. Mabuti naman kung makakatulong sa iyo para hindi ka na magpunta sa computer shop para mag-research. Ang akala ko nakalimutan mo ng cellphone na pangako mo sa akin. Baka nagtitipid ka para lang maibili mo ako ng cellphone, Hindi naman. Dahil malaki naman ang allowance ko Kaya may natitira. At saka mamasyal tayo sa susunod na araw Dahil bukas may importante pa akong lalakarin. Pwede ba, Myla? Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Magandang restaurant na to Siguro ang mahal ng mga pagkain dito, ano? Hindi naman. Kayang-kaya naman ang bulsa. Kaya huwag ka mag-alala. Ako bahala. Hindi ka magugas ng plato dito. Ikaw lagi mo na lang akong binibiro. Parang nakakalulang lugar na to. Ang ganda ng lugar at malamig pa. Sabi mo Hindi bale. May mainit na sabaw dito para hindi ka lamigin. At para ganahan kang kumain. Ano bang gusto mo? Pumili ka na. Dito sa menu. Ikaw na lang bahalang pumili. Dahil ngayon lang naman ako kakain dito. At hindi ko alam ang pumili. Sige. Ako na bahala pipili para sa'yo, Sige. Yung mangimagas. Ano palang gusto mo? Salad, ice cream, o ano ba? Kaya pala, hindi mo na ako dinadalaw. Dahil ba sa malanding babae na ito? Jean! Ano kaya ang mangyayari sa tagpong yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Myla dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.